Breaking news kabayan! Nagbigay ng seryosong babala ang military leader ng Iran laban sa United States at Israel. Ang top commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na si Major General Hossein Salami ay nagsabi na kung umatake man ang alinman sa dalawang bansang ito sa Iran, haharap sila sa matinding kaparusahan. Gumamit siya ng malalakas na salita at sinabi na bubuksan ng Iran ang gates of hell bilang tugon sa anumang military strike. Malinaw ang kanyang mensahe, hindi magpapapigil ang Iran kung sa tingin nila ay sila ay binabantaan. Hossein Salami has vowed to open the gates of hell if Israel and US venture to attack Iran. Pero bago natin simulan kabayan ay maaari mo bang i-click ang like button dahil ito ay isang napakalaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang banta mula sa top commander ng IRGC ay inilatag habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at United States. Ang tatlong bansang ito ay nagpapalitan ng matitindi at agresibong pahayag. Ang mga maiinit na salitang ito ay lumalabas habang nakatigil ang mga mahahalagang nuclear talks at habang ibinabalik ng US ang mahigpit na sanksyon. Ang mga sanksyon na ito ay nakatuon sa oil business ng Iran, isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa. Ang tanong, bakit mahalaga ang sitwasyong ito? Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga bansang ito, lalong nagiging magulo at hindi stable ang Middle East. Nahihirapan na ang mga bansa na ayusin ang gusot sa pamamagitan ng diplomasya dahil sa patuloy na pagbabanta ng giyera. Ipinapakita ng Iran na handa silang lumaban kung kinakailangan, lalo na ngayong ibinalik ng US ang mga sanksyon at patuloy ang bantang ibinabato ng Israel. May ginawa ding military moves ang United States. Kamakailan lamang ay inilapit nila ang mga B-52 bombers sa Iran bilang senyales na handa silang rumesbak kung sakaling tuluyang pumalya ang negosasyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na gusto ng United States na maging handa sakaling tuluyang hindi magtagumpay ang usapan. Inaabangan din ngayon ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Middle East. Sa kanyang pagbisita, inaasahang tututok siya sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatibay ng mga ugnayan sa rehiyon. Pero may posibilidad din na lalo nitong palalain ang tensyon sa isang sitwasyong ngayoy delikado na. Sa isang video na ibinahagi ng Iran State News, diretsahang nagbabala si Major General Salami sa US at Israel. Sinabi niya na magkakaroon ng matinding kapalit kung umatake ang alinmang bansa. Inakusahan din niya si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na sinusubukang hilahin ang United States sa isang mahaba at madugong digmaan. Dagdag pa niya, ganap na handa ang Iran na ipagtanggol ang sarili sa lahat ng aspeto, military, political at diplomatic. Ang babala ni Salami ay tumutugma sa mga nauna ng pahayag mula sa Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Sinisiri ni Araghchi ang United States sa lalo pang pagpapalala ng sitwasyon at tinawag ang mga aksyong ito na mapang-udyok. Pero itinanggi ng Iran na may kinalaman sila sa isang kamakailang missile strike na malapit sa Ben Gurion Airport ng Israel. Sa halip, sinabi ng mga leader ng Iran na ito ay isinagawa ng mag-isa ng mga Houthi fighters na nagpapakita raw ng suporta para sa mga Palestinian.
Sa kabilang banda, nagbigay rin ng matinding babala si Israeli Defense Minister Israel Katz laban sa Iran. Sinabi niya na direktang aatakihin ang Iran kung ipagpapatuloy nito ang agresibong pagkilos. Binigyang diin niya ang mga nakaraang military actions ng Israel sa Lebanon, Gaza at Syria bilang babala kung anong maaaring mangyari sa Tehran kung patuloy ang panggigipit ng Iran. Samantala, nagpakilala rin ang gobyerno ng United States ng mga bagong sanksyon na tumatarget sa ilang Chinese companies. Pinaniniwalaan ng US na ang mga kumpanyang ito ay tumutulong sa Iran na makapagbenta ng langis kahit labag sa mga international rules. Isa sa mga kumpanyang binanggit sa mga sanksyon ay ang Hebei Senshai Chemical Group, isang pribadong oil refinery sa China. Pinatawan din ng sanctions ang mga barko at mga negosyo na konektado sa tinatawag na shadow fleet ng Iran. Ang fleet ng mga barkong ito raw ay ginagamit para palihim na magbenta ng langis ng Iran at pinaniniwalaan ng US na ang kita mula rito ay ginagamit upang suportahan ang mga grupong itinuturi nilang terorista at nanggugulo sa Middle East. Sa kabila ng tensyon, tuloy ang usapan. Kahit pa tumitindi ang sitwasyon at mas nagiging agresibo ang mga banta mula sa magkabilang panig, nagkasundo pa rin ang Iran at United States na ituloy ang pag-uusap. Ang pangunahing focus ng kanilang pag-uusap ay ang nuclear program ng Iran na matagal nang pinagmumulan ng pangamba. Sa ngayon, 3 rounds na ng talks ang naganap at may naka-schedule na ika-4 na round ngayong weekend sa Oman. Maaaring makatulong ang mga usapang ito para mapahupa ang tensyon basta't maging matagumpay ang resulta. Ano ang sinasabi ng mga tao? Mula sa panig ng Iran, naglabas ng matinding pahayag si Hossein Salami, commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sabi niya, ito ay seryosong babala sa mga Zionist at American authorities. Kapag gumawa kayo ng kahit kaunting pagkakamali, bubuksan namin ang gates of hell para sa inyo. Sa kabilang panig, naglabas din ng banta si Defense Minister Israel Katz ng Israel. Ang ginawa namin sa Hezbollah sa Beirut, sa Hamas sa Gaza at kay Assad sa Damascus, gagawin din namin sa inyo sa Tehran. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos nito? Ang paparating na nuclear talks sa Oman at ang pagbisita ni Donald Trump sa Middle East ay magiging malaking salik sa kung anong maaaring mangyari sa susunod. Kapag naging maayos ang mga ito, may pag-asa pa rin para sa mapayapang solusyon. Pero kapag nagpatuloy ang mga banta at pumalya ang mga pag-uusap, maaaring itong lumala pa at humantong sa isang matinding gulo sa rehiyon.